Ito ang Honda Supremo 150 3rd generation na very sophisticated ang pagbabago nito from old version o old generation, and still he got the power and ability na kinakailangan ng mga Pinoy. Dahil di lang porma ang hatid nito mga idol, kung hindi ay pwede mo ring gawing hanap buhay at family service dahil pwede itong gawing tricycle at lagyan ng sidecar. Ano-ano nga ba ang meron dito sa motor nito na maasahan natin sa araw-araw? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Motovlogs, and this is Honda Supremo 150. Sulit pa nga ba ito bilhin ngayong taon? Alamin natin yan mga idol. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na merong 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, and 2 valves mga idol. At gumagamit po ito ng air-cooled para sa kanyang cooling system. Pagdating naman sa kanyang fuel system mga idol, gumagamit pa lamang ito ng carburetor. Ito ay merong average ng 62 km per liter. At usapang performance naman tayo mga idol. Ito ay may maximum power na 11 horsepower at 7,500 RPM na may peak of torque na 11.16 Nm at 5,000 RPM. Para na sa brakes, suspension, and tires mga idol, meron po siya sa harapan na may telescopic fork, drum brake naman para sa kanyang braking system, at meron sukat na gulong na 80/100-18. Dito naman sa likuran mga idol, ang suspension nito ay dual shock absorber with drum brake doon para sa braking system na may sukat na gulong na 90/90-18. At sa kanyang tangke mga idol, napapansin natin napakalaking kaha nito dahil umaabot ito ng 10.6 liters. Mahaba-haba na rin ang biyahe bago ka magpagas o magpa-refill dito. At pagdating naman sa hatak niya mga idol, gumagamit po siya ng chain drive, which is ang chain, syempre, at ang sprocket or rear sprocket and engine sprocket mga idol. Pagdating naman sa kanyang transmission, ito ay isang manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. Siyempre, throttle na rin para sa gas and go nyo. At kung ito ang gagamitin ng mga idol at hindi ka pa pamilyar sa ganitong transmission, ay mas mabuting mag-aral ka mabuti bago ka makihalibilo sa ibang sasakyan. Dito sa harapan mga idol, ay gumagamit po siya ng kanyang halogen para sa kanyang headlight mga idol. At pagdating naman sa kanyang mga signal lights dito sa harapan, ay gumagamit ng peanut bulb. At then pagdating naman sa likuran mga idol, gumagamit po siya ng box type na maliit lamang, no? Napaka-forma. At ang gamit nitong ilaw ay ordinary bulb mga idol. At pagdating naman sa kanyang signal lights ay peanut bulb din ang ginamit niya rito. At dito naman sa kanyang back fender ay meron tayong makikitang reflectorized at napakaliit lang na design nito mga idol. Ang reflectorized ay malaking tulong para sa dagdag visibility at nakakatulong sa safety ng rider, lalo na paggabi. Dito naman sa side profile mga idol, makikita natin meron po siyang minimal logo na napakabagong decals ng TMX Supremo mga idol. Meron po siyang gray, white, TMX na black, Supremo syempre, no? Tapos dito naman sa bandang ibaba, ang makina makikita natin yung chassis, makikita rin natin na napaka-forma na, tignan no? At nandito yung pillion footrest na may rubber. At nandito naman yung kanyang cambio na mayroong 5 shifter, okay? At nandito ang kanyang side stand at ang kanyang rider footrest mga idol. Dito naman sa kabilang gilid mga idol, makikita natin ang kanyang same decals sa kabila. Tapos nandito ang kanyang kickstarter. Alam niyo maganda to sa kickstarter mga idol, just in case na malobat o humina ang battery mo, ay malaking tulong ito mga idol. Andito na rin ang kanyang foot brake para sa likuran at ang kanyang exhaust mga idol. Matte color ang finish niya mga idol. Tapos bakal ang cover niya. Tapos nandito rin ang kanyang footrest at makikita din natin ang kanyang chassis na nakalabas. So po naman mga idol, makikita natin ay napaka-solid din ang ginamit niya rito na synthetic leather mga idol. Halatang pang matagalan. At the same time, pagdating naman sa kanyang lapad ng kanyang upuan, ay napakalapad. Sakto yung tatlo. Pero depende yan sa wet packs kung malaki o maliit. So pwede po yan mga idol. At pagdating naman sa foam ay sobrang solid din at matigas din siya. Hindi basta-basta magsasag siya
Alam niyo guys, dagdag tulong itong grab bar na to mga idol dahil ito ay pwede natin paglagyan ng box. Okay? So grade 5 po siya mga idol, no? Nothing to worry kung sakaling hindi mo gagawing sidecar ito at kailangan mo ng mga excess baggage na paglagyan, pwede mo siyang ilagay dito. Okay? At kitang-kita natin na full metal po ito. Pang long term use to mga idol. Mapunta naman tayo sa taas mga idol at unahin natin syempre yung kanyang naked handlebar na painted color niya is matte black mga idol. At pagdating naman sa kanyang controls mga idol, nandito sa kanan ang kanyang throttle control with brake lever para sa unahan at hand grip with clutch lever, at sa kanyang foot brake syempre nandun ang kanyang foot brake para sa likuran. Sa switches and buttons naman mga idol, na natin sa kanyang kaliwa na merong high and low, turn lights and horn. Dagdag ko lang dito sa kanyang button, sa kanyang kaliwa ay meron po siyang pass switch na tinatawag. Dagdag safety sa daan dahil meron po siyang dagdag communicating pagdating sa overtaking at counterflow. At pagdating naman dito sa kanyang kanan ay meron po siyang electric starter. Dito naman sa kanyang panel o console panel ay syempre gumagamit po siya ng traditional manual panel na merong manual speedometer on odometer mga idol. At meron siya manual para sa kanyang fuel gauge at merong indicator para sa kanyang signal lights. Tapos merong indicator para sa shifter, okay, or sa shifting gear. So ang kagandahan dito ay meron po siyang gear shifter indicator. Kung hindi ka pamilyar sa mga ganitong may cambio, at least makikita mo yung kung ano ang gear na ginagamit mo at nandito na naka-include mga idol. So napakagandang ginawa niya rito kay Supremo ngayon. Tapos nandito yung kanyang minimal logo na Honda. Pagdating naman sa kanyang susian mga idol or starting up engine, ay meron po siyang simple but secured na susian. Okay, gumagamit po ito ng traditional manual key. So may function siya na lock at meron siyang on and off. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito at kayang isingit-singit sa mabibigat na traffic. Unahin natin sa kanyang haba na merong 2,041 mm. Sa kanyang lapad naman mga idol ay meron siyang 771 mm. At para sa kabuuang taas naman niya ay merong 1,071 mm. At base sa kanyang dimension mga idol ay solid, sakto-sakto ito sa mga mabibigat na traffic. Lalo na sa mga city driving, kayang isingit-singit at ipasok-pasok mga idol. At para naman sa seat height mga idol, para sa reference nyo, ako po ay 5'4" in height. At ito ay may seat height na 782 mm. At subukan natin sakyan. Tingnan natin kung kaya ng 5'4" ang ganitong motor. Medyo abot ko naman mga idol at nakatingkayag na ako at di ko naabot yung dito sa kaliwa. Pero iba pa rin pag dinadrive mo ng mga idol. Kung marunong ka nang mag-drive at kaya mo i-balance, ay okay naman ito mga idol. Pero kung gusto mo nga ay pababain, maraming paraan. Pwede natin ipaloward, palitan natin yung spokes, palitan natin ng gulong, anything na makaka-convenient para sa iyo. At sa kanyang kilo naman mga idol ay syempre medyo mabigat siya para sa mga may kaliitan ng katawan. Kung sakaling ikaw ay marunong na sa ganitong transmission ay walang problema po yon, kayang-kayang i-handle naman. Dahil ito ay nagkikilo lamang ng 121 kg. At pagdating naman sa color combination mga idol, meron po siyang available dito sa Guanzon Masinloc na red and black. Depende yan sa kulay at kagustuhan nyo and then sa fashion nyo syempre. Ang Honda Supreme 3rd generation ay may presyo na 78,900. Kaya Guanzon Masinloc po yan mga idol. Paalala lang mga idol, ang presyo ay batay sa SRP base lamang. At pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, promotional at mga dealer. Para sa akin mga idol, sulit na sulit pa rin din itong Supremo 3rd generation na to. Bukod sa forma at hatak ay sobrang ganda rin at astig. Pwede rin pang forma at pwede rin pang negosyo. At kung ikaw ay nagbabalak nga na magkaroon ng sideline, ay pasok na pasok ito sa iyo si Honda Supremo dahil pwede mo itong gawing tricycle na pwede pang hanap buhay mo. Pero kung ikaw ay tatanungin mga idol, sulit nga ba itong motor na ito o hindi? At kung motor mo ay Supremo 3rd generation ngayon, anong masasabi mo sa motor na to? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sana kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga motor. At i-like at follow nyo na rin ang ating YouTube page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.